Habang papalapit na ang atake ng Supreme Clown King kay Leping at Elizabeth, mabilis na tumakbo ang Clown King sa harapan ng dalawa upang pigilan ang sarili niyang atake. Pagkatapos niyang gawin ito, makikitang tumusok sa kanyang katawan ang dalawang espada na pinakawalan niya kanina. Habang pinagmamasdan ng dalawa ang ginawang ito ng Clown King, bigla itong nagsalita, sinasabing mabuti na lamang at umabot pa siya. Pagkasabi nito, napuno ng katahimikan ang lugar, at kasunod nito ay tuluyan ng napawalang bisa ang kakayahan ni Elizabeth. Dahil dito, muling nakakilos ang clone ni Malfoy at tinanong kung ano ang nangyayari. Nang marinig ng Supreme Clown King ang kanyang sinabi, napamura ito at sinabing muntik na siyang naisahan. Galit na galit ang clone ni Malfoy at tinanong kung natakot ba ang Clown King kay Elizabeth. Iginiit pa na kailangan nitong tuparin ang kanilang kontrata at patayin ang grupo nina Elizabeth. Sa sobrang galit ng Supreme Clown King dahil sa mga nangyari, binugahan niya ito ng isang breath attack at habang ginagawa iyon, sinabihan niya ito na ang kanyang walang kwentang kaluluwa ay walang silbi kumpara sa kasama ni Elizabeth. Dahil sa atakeng iyon, tuluyan ng nabura sa mundo ang clone ni Malfoy at naging alaala na lamang. Pagkatapos nito, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa grupo nina Elizabeth at nagsimulang magpakyut, humihingi ng patawad. Sinabi niyang ang mga Black Mages ay laging gustong makipaglaro sa kanya kaya't napapayag siya ng mga ito. Nang marinig ito ni Elizabeth, tinanong niya kung ipagpapatuloy pa ba nila ang laban. Si Leping naman ay nagtatanong kung ano ang nangyari sa Joker, dahil bigla na lamang itong naging abo, at tinanong din niya si Elizabeth kung sino ang kanyang kausap. Para sa mga hindi nakakaalam, hindi talaga nakikita ni Leping ang mga nilalang na gawa sa magic dahil hindi siya makagamit ng magic. Hindi pinansin ni Elizabeth ang mga tanong ni Leping at sa halip ay iniisip niya na masyadong malakas ang Supreme Clown King dahil hindi ito tinatablan ng kanyang magic. Maging si Malfoy ay naapektuhan ng kanyang mga negatibong emosyon at ganon kadali itong pinaslang. Muling nagpakyot ang Supreme Clown King at sinabi kay Elizabeth na syempre hindi na nila itutuloy ang laban dahil hindi niya inasahan na sa mahabang panahon na hindi sila nagkita, siya at ang kanilang creator ay magiging magkaibigan mula sa pagiging magkaaway. Bago umalis, sinabi ng Clown King kay Elizabeth na iparating sa kanilang creator na nangangako siyang hindi na siya magpapasaway kaya huwag itong magalit. Pagkatapos nito, nagpaalam siya at umalis. Matapos niyang mawala, nalaglag ang mga barahan ng Joker at napunta sa kamay ni Leping. Napatanong siya kung ito rin ba ang parehong mga barahan na ibinigay niya noon kina Elder Boss. Sinabi ni Elizabeth na minaliit niya ang kapangyarihan ng mga barahang ito, dahil kapag napunta ito sa maling kamay, makakapagdulot ito ng malaking pinsala. Tinanong naman ni Leping kung ano ang kinalaman ng mga baraha doon, dahil noong nasa kamay pa ito ni Elder Boss, wala namang masamang nangyari. Sa loob-loob niya, iniisip niya na masyadong kakaiba ang mundo ng magic para sa kanya at dahil wala siyang magic, hindi niya nakikita ang mga nakikita ng kanyang mga kasama, kaya hindi niya maintindihan ang mga pangyayari. Sinabi naman ni Elizabeth na kung ang ibig ba niyang sabihin ay ang mga barahang ito ay mga kasangkapan lamang at ang tunay na kontrol ay nasa gumagamit. Dagdag niya, ang mga may masamang intensyon sa paggamit nito ay makikitang sila'y napaslang ng kapangyarihan ng mga barahang ito. Naisip pa niya na kung ang gumagamit ng baraha ay may mabuting intensyon, maaaring magamit ang buong kapangyarihan ng 13 Holy Warriors, ngunit kung masama ang intensyon, makukurap sila ng Black Magic na taglay nito. Matapos nito, sinimulan nilang suriin ang lugar at habang ginagawa nila ito, nakita nila sa ilalim ng Holy Tree ang leader ng mga elves, na punong-puno ng dark gears ang katawan. Habang pinagmamasdan ito ni Elizabeth, naisip niya na ang dating alagad niyang si Twyla ay patay na, at sa loob ng 500 taon ay ganito na ang kalagayan ng elf tribe. Naisip niya na kailangan niyang malaman ang tunay na nangyari. Pagkatapos nito, ginamit ni Elizabeth ang kanyang kapangyarihan upang buhayin muli ang mag-ama. At kasunod nito ay bumangon nga ang tuyot na si Elder Boss at ang kanyang anak. Pagkatapos nito, tinanong ni Elizabeth kung ano ang nangyari, ngunit sa takot ng dalawa, kahit sa kanilang kalagayan, pilit pa rin silang nagsalita. Ngunit ang maririnig lamang sa kanila ay mga ungol. Nang makita ito ni Leping,
Pinatigil niya si Elizabeth, sinasabing dumanas ng matinding torture ang dalawa mula sa masamang nilalang. Kaya nagmungkahi si Leping na bigyan sila ng tubig upang makarecover. Pagkatapos sabihin ito, binuhusan nga ni Leping ang dalawa ng kanyang Leping's Mineral Water. Sa paggawa nito, agad na bumalik sa kanilang masiglang anyo ang dalawa, na ngayon ay puno ng pasasalamat para kay Leping. Natuwa naman si Leping na makita ito at sinabi, buti na lamang at nagtataglay sila ng magic kaya mabilis silang gumaling. Naisip pa nga niya na katulad din ito ng nangyari noon sa Sword Saint, dahil matapos niya din itong painumin ng tubig, agad din itong gumaling. Kaya dahil dito ay naiinggit siya sa kanila. Ngunit pagkatapos makarecover ang dalawa, agad silang lumuhad sa lupa at sinabi kay Leping at Elizabeth na dapat silang maparusahan ng kamatayan dahil sa paglikha ng malaking kaguluhan. Kasabay nito, sinabi rin ni Elder Boss na kung may gusto silang parusahan, ay siya na lamang, dahil siya ang masyadong nag-overestimate sa kanyang kakayahan kaya nangyari ang lahat ng ito. Pilit naman silang pinatitigil ni Leping, sinasabing tumayo sila at sabihin na lamang kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Elder Boss na ang buong elf tribe ay nakorrupt na ng Dark Guild, at noong nagpunta sila rito, naloko sila ng mga kalaban at nakuha sa kanila ang mga barahang ibinigay ni Leping. Pagkatapos ay ginamit ito sa kanilang advantage. Ipinaliwanag pa ni Hina nang mahuli sila, nahigop ang lahat ng kanilang magic power, pagkatapos ay nawalan sila ng malay at wala nang maalala mula noon. Dinugtungan ito ni Elder Boss, sinasabing nakita niyang sinakripisyo ng Joker ang lahat ng buhay sa loob ng Elf Tribe para magamit ang lahat ng mga baraha, at pagkatapos noon, nawalan na rin siya ng malay. Pagkatapos nilang sabihin ito, sinabi ni Elizabeth na ang kanilang kalagayan ay marahil resulta ng puwersahang pagkakakuha ng lahat ng kanilang mga alaala. Nang marinig ito ni Leping, tinanong niya si Elizabeth kung ano ang dapat nilang gawin. Dahil dito, sinabi ni Elizabeth na kailangan lamang nilang muling kunin ang kanilang mga alaala. Kasunod nito ay hindi nagdalawang isip si Elizabeth at ginamit ang kanyang kakayahan na Force Memory Extraction. Dahil dito, muli na namang natuyot ang katawan ng mag-ama. Nagsimulang magpanik si Leping nang makita ito, tinatanong si Elizabeth kung bakit muli niyang ginawang tuyot na isda ang mag-ama, dahil katatapos lamang niya silang pagalingin. Ngunit walang pakialam si Elizabeth at sinimulan niyang suriin ang mga alaala na kanyang nakuha. Pagkatapos gawin ito, biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Elizabeth at sinabing nauunawaan na niya. Nang marinig ito ni Leping, tinanong niya kung ano ang nakita ni Elizabeth sa mga alaala ng mag-ama. Sinabi naman ni Elizabeth na wala siyang nakitang bago, dahil kung ano ang sinabi ng dalawa, iyon lang din ang kanyang nakita. Natulala si Leping, iniisip na walang saysay ang paghihirap ng dalawa. Pagkatapos nito, sinimulang buhusan ni Leping ng kanyang mineral water ang mag-ama, pati na rin si Sword Saint at si Annie. Samantala, iniisip ni Elizabeth kung saan sila makakakuha ng impormasyon tungkol sa nangyari sa Elf Tribe. Habang iniisip pa niya ito, biglang umusbong mula sa ilalim ng lupa ang isang elf, nagsasabing makakatulong siya tungkol dito. Agad naman siyang nakilala ni Elizabeth, habang sinabi ni Leping na ito ang elf na umatake sa kanila kanina. Ipinaliwanag ng general na matapos mapatay ng Demon Queen at ng legendary hero si Malfoy, nakalaya na siya sa kontrol nito. Habang papalapit ito sa kanila, sinabi ni Leping na magiging malaking tulong nga siya. Ngunit pinatigil siya ni Elizabeth, tinatanong kung bakit sila magtitiwala sa kanya. Para patunayan na hindi siya kalaban, tinanggal ng elf ang eye patch sa kanyang mata at ipinakita ito kina Leping. Dito makikitang may dark gear siya sa kanyang mata. Kasunod nito, puwersahan niya itong tinanggal, na labis na ikinabiglan ni Leping. Pagkatapos matanggal ang Dark Gear, sinabi ni Elizabeth na ito ang mga Dark Gears na ginagamit ng Dark Guild, at nagtataglay ito ng evil magic. Habang tinatakpan ng elf ang nagdurugo niyang mata, tinanong niya si Elizabeth kung sa paggawa niya nito, ay maaari na ba siyang pagkatiwalaan nila. Ngunit sa kanyang pagkagulat, biglang ginamit ni Elizabeth ang kanyang kakayahan na Force Memory Extraction sa elf, dahilan upang matuyo din ang kanyang katawan.
Habang nagugulat si Leping, sinabi ni Elizabeth na wala pa rin siyang tiwala sa kanya kaya titingnan na lamang niya ang mga alaala nito. Pagkatapos nito, naghawak kamay sina Elizabeth at Leping, kaya labis na namula si Leping iniisip na para na talaga silang magjowa. Sa kabilang banda, sinabi ni Elizabeth na sabay nilang panuurin ang mga alaala ng elf na iyon. Kasunod nito, nakita nila kung paanong sa tulong ng leader at elder ng mga elf, na control ng Joker ang Holy Tree. Matapos gawin iyon, namunga ang Holy Tree ng kakaibang bunga at ipinakain ito sa iba pang elf. Habang nangyayari ito, sinubukan ng general ng mga elf na lumaban at atakihin ang Holy Tree, ngunit walang naging resulta ang kanyang pagsisikap. At inatake siya ng Holy Tree, at nang magising siya, nakita niya ang Joker sa kanyang harapan at nilagyan ng bunga ng Holy Tree ang kanyang mata. Doon na nga nabuo ang Dark Gear sa kanyang mata. Matapos iyon, tuluyan na siyang nakontrol ng Joker at sinimulang gawing mga alagad ng Dark Guild ang mga elf. Simula sa leader at elder hanggang sa pinakamababang miyembro ng kanilang lahi, naging tau-tauhan na lamang sila ng Joker. Pagkatapos, nakita nila ang alaala noong dumating sina Leping sa Elf Tribe, at kung paano inutusan ng Joker ang elf na tapusin sila. Hanggang sa umabot sa punto na nagpatiwakal ang elf dahil sa sobrang takot kay Elizabeth, ngunit kalaunan ay binuhay siyang muli ng Cartoon Archer, isang 5-star Demon King, gamit ang kanyang palaso. Matapos mapanood nina Elizabeth ang mga alaala ng elf, makikitang nakaupo na sila at gising na ang lahat ng miyembro ng grupo. Habang nangyayari ito, makikita ang pagkainis ni Elizabeth, ngunit hindi dahil sa nakita niya tungkol sa Elf Tribe. Sa halip, inis siya dahil ibinigay ni Leping ang kanyang mga inumin sa iba. Sinabi pa nga niya na ang lahat ng iyon ay para lamang sa kanya, kaya't tinanong niya kung bakit ibinigay iyon ni Leping sa mga taong ito. Sinabi naman ni Leping, huwag na siyang magalit dahil gagawa na lang siya ng mas marami pag-uwi nila, dahil ang mas mahalaga ngayon ay makarecover ang lahat. Samantala, ang apat ay masayang iniinom ang mga inumin ni Elizabeth. Sinabi pa nga ni Yi na habang umiinom siya, patuloy na tumataas ang kanyang level. Si Elder Boss naman ay nagsabi na natural lang iyon, dahil ang inimon ay galing kay Leping. Pagkatapos, tinanong niya ang Sword Saint kung bakit siya naroon. Hindi ito sinagot ng Sword Saint, bagkus sinabi na katulad nila, nagtatrabaho na rin siya para sa Demon Queen at Hero, kaya huwag na nila siyang tawagin na Sword Saint. Si Annie naman ay nagkomento na sa sobrang gutom niya, parang walang epekto sa kanyang katawan kahit gaano karami ang kanyang iniinom. Samantala, sinabi ng Elf General na noong una, plano niyang iligtas ng palihim sina Elder Boss at ang kanyang anak. Ngunit hindi na kinailangan ang kanyang tulong dahil nailigtas na sila ng Hero at Demon Queen. At pwede na silang mag-usap ngayon ng harapan. Pagkasabi nito, inabot niya sa mag-ama ang barahang 4. Nang makuha ito ni Yi, sinabi niya na ito ang 4th skill, Holy Archer, kaya't tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng sinabi niyang mag-usap ng harapan. Bago pa man makasagot ang elf, nagmaterialize ang Holy Archer. Nagulat naman ang mag-ama nang makita na ang nilalang na ito ay ang asawa ni Elder Boss at ina ni Yi. Kasunod nito, natagpuan ng mag-ama ang kanilang mga sarili sa isang lugar na puro ulap. Sa dulo nito, nakita nila ang isang babaeng elf na nagsabi, sa wakas, nagkita na rin tayo. Nang makita siya ni Elder Boss, mangyak-ngiyak niyang tinanong kung siya ba talaga si Nikita. Nang makumpirma niya ito, agad siyang tumakbo at hinayla si Yi papunta sa kanya. Sinimulan niyang yakapin si Nikita at tinanong kung ito ba ay panaginip lamang, dahil sobrang miss na niya ito. Sinabi naman ni Nikita na namimiss din niya si Elder Boss. Pagkatapos nito, tinawag ni Elder Boss ang kanyang anak at sinabing lumapit dahil gusto rin siyang makita ng kanyang ina. Hindi makapaniwala si Yi sa nangyayaring ito. Sinabi pa niya, paano ito nangyari? Akala ko'y patay na ang aking ina. Sinagot naman ni Nikita na tama siya, patay na talaga siya sa totoong mundo. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay nabuhay muli sa Holy Temple na ito. Pagkatapos nito, niyakap ni Elder Boss ang kanyang mag-ina habang umiiyak at sinabing, sa wakas, nabuo na rin ang ating pamilya. Sinabi naman ni Nikita na si Yi ay lamaking magandang babae,
at humingi siya ng tawad dahil wala siya habang lumalaki ang anak niya. Dahil dito, nagsimulang umiyak si Yi at tinawag ang kanyang ina. Habang sinasabi niya na marami siyang gustong sabihin, bigla siyang may naalala. Nagmamadali niyang sinabi na paubos na ang kanilang oras kaya't kailangan ng simulan ang pagpapaliwanag. Dito, ikinwento ni Nikita kung paano siya pinilit ng kanyang ama na bumalik sa elf tribe, at upang maprotektahan ang mag-ama, pinili niyang ilay ang sarili sa Holy Tree. Ipinaliwanag din niya na matapos iyon, napunta ang kanyang kaluluwa sa isang magulong battlefield, kung saan maraming kaluluwa mula sa iba't ibang mundo ang naruroon. Habang nagkukwento siya, sinabi ni Nikita na ang Evil Clown God ay tinawag ang kanilang mga kaluluwa dahil gusto niyang patayin sila para sa kanyang kasiyahan. Kaya't nagtulong-tulong sila upang talunin ang Clown God. Natulala naman ang mag-ama habang nagkukwento si Nikita, at tinanong niya kung ganito ba talaga kumilos ang kanyang ina. Kinumpirma ito ni Elder Boss, sinasabing kapag ganito kumilos si Nikita, napaka-cute niya. Patuloy sa pagkukwento si Nikita, sinasabing nagsimulang ipadala ng Evil Clown God ang kanyang Shadow Army para talunin sila. Ngunit patuloy silang lumaban, ngunit tuso ang Clown King, kaya't palihim nitong inaakit ang kanilang mga kasamahan. At kapag nadadala ang mga ito sa matatamis niyang salita, nagiging cartoon soldiers ang mga ito. Dahil dito, 13 na lamang silang natira, dahil sila lamang ang may malakas na loob na labanan ang mga tukso. Sinabi pa niya na sa final battle, muntik nang maglaho ang kanyang kaluluwa sa kamay ng Clown King, ngunit nagkaroon ng malaking pagsabog. Hinati ng Creator ang magulong lugar at hindi lamang sila binigyan ng holy powers, kundi hinati din ang anino ng Clown King, dahilan upang hamina ito. Matapos magkwento si Nikita, tila wala namang naintindihan ang mag-ama sa kanyang sinabi, dahil mas nakatuon sila sa kanyang pag-acting, sinasabing napaka-cute niya. Ngunit hindi pa tapos si Nikita sa kanyang kwento. Sinabi pa niya na mula ngayon, ang 13 Holy Warriors ay mananatili sa lugar na ito upang balansihin ang kapangyarihan ng Clown King. Ngunit habang patuloy siyang nagkukwento, napansin niyang tumatawa ang mag-ama. Kaya't tinanong niya sila kung naintindihan ba nila ang kanyang kwento, dahil paubos na ang kanilang oras. Sa halip na sumagot, niyakap muli ni Elder Boss ang kanyang anak at asawa, sinasabing hindi na mahalaga iyon. Dahil paubos na ang kanilang oras, sinabi niya na samantalahin na lamang nila ang natitirang sandali upang magsama-sama bilang pamilya. Habang ini-enjoy nila ang maikling pagkakataon na ito, sinabi ni Elder Boss na ang Creator na tinutukoy ng kanyang asawa ay si Leping, at dahil sa kanya, muling nagkasama ang kanilang pamilya. Sumang-ayon si Nikita, sinasabing alam na niya ang tungkol sa kanilang Creator kaya mapapanatag na ang kanyang kalooban. Dagdag pa niya, hanggat pinaglilingkuran nila ang kanilang Creator, magkikita silang muli. Sinabi ni Nikita na katulad nila, nais din niyang makasama sila habang buhay, ngunit habang unti-unti siyang naglalaho, sinabi niya na binigyan sila ng Creator ng isang mahalagang misyon kaya kailangan nilang tuparin ito. Nang makita niya ang nangyayari sa kanyang ina, tinanong niya ito kung aalis na ba ito. Sumagot si Nikita na hindi siya aalis, dahil patuloy niya silang paprotektahan mula sa mga baraha. Habang unti-unting nawawalay si Nikita, tinanong niya kung paano nila muli siyang makikita. Sumagot si Nikita, tandaan niyo lamang na maniwala sa kapayapaan, at mabubuhay kayo magpakailanman. Pagkasabi nito, bumalik si Nikita sa kanyang holy form at nagsimulang umilo ang 13 warriors hanggang sa bumalik ang mag-ama sa kinaroroonan ni Leping. Habang umiiyak ang mag-ama dahil sa biglaang paghihiwalay sa kanilang ina at asawa, sinabi ni Elizabeth na ang kaluluwa ni Nikita ay nakapaglakbay mula sa ibang dimensyon, kahit sandali lamang. Si Leping naman, na walang ideya sa nangyayari, ay tinanong si Elizabeth kung ano ang ibig niyang sabihin. Inisip pa nga niya na marahil ay may kaugnayan na naman ito sa magic kaya hindi niya nakikita ang mga pangyayari. Habang nag-iisip si Leping, sinabi ni Elder Boss kay Yi na mula ngayon, magiging mga loyal na tagapaglingkod na sila ni Leping. Si Elizabeth naman ay tinanong si Leping kung paano niya nagagawa ang mga bagay na tulad ng pag-cultivate ng kapangyarihan sa ibang dimensyon,
pagkulong ng mga kaluluwa, at pagtawag sa mga ito anumang oras. Si Leping naman ay naguluhan at tinanong si Elizabeth kung ano ang kanyang sinasabi, dahil wala siyang ideya tungkol sa mga bagay na iyon. Samantala, matapos makita ang nangyari sa mag-ama, tinanong ng Sword Saint si Annie kung paano nangyaring pare-pareho naman silang uminom ng inumin ni Elizabeth, ngunit tila mas malaki ang naging dagdag na kapangyarihan sa mag-ama. Sinabi naman ni Annie na marahil iyon ay espesyal na gantimpala na ibinigay ni Leping sa kanila, dahil sila ang unang binigyan ng misyon bago pa sila. Dahil sa narinig niyang ito, napaisip ang Sword Saint na bagamat siya ang pinakamalakas ngayon sa mga alagad ni Leping, maaaring maabutan na siya ng iba. Naisip pa niya na ang kanyang performance sa paglalakbay na ito ay hindi kahanga-hanga, kaya marahil ay na-disappoint sa kanya ang hero. Habang iniisip niya ito, nagtaas ng kamay ang general ng mga elf at sinabi kina Leping at Elizabeth na mayroon siyang personal na kahilingan, kung maaari ba nilang tulungang iligtas ang kanilang elf tribe. Diretsyong sinagot ni Elizabeth ito, sinasabing hindi niya gagawin iyon, kaya nagulat si Leping. Sinabi niya na kung gugustuhin talaga ni Elizabeth, may paraan naman siya, tulad ng paggamit ng kanyang resurrection magic. Sinimulan namang ipaliwanag ni Elizabeth na may 3 dahilan kung bakit hindi niya pwedeng gawin iyon. Una, ang maximum na bilang ng kayang buhayin niya ay 10, at sa sitwasyon ngayon, kung saan buong elf tribe ang na-wipe out, aabutin ng 10,000 o higit pa ang kailangang buhayin, kaya hindi iyon posible. Ikalawa, mayroong napakaraming dark gear magic na naiwan sa mga bangkay ng mga namatay, at kung susubukan niyang buhayin ang mga ito, magiging problema lamang sila sa hinaharap. At ikatlo, ang mga elves ay nabuhay na umaasa sa Holy Tree, ngunit ngayon na naubos na ang magic power nito at malapit na rin itong mamatay, wala na ring dahilan para buhayin pa ang mga elves. Matapos marinig ang paliwanag na ito ni Elizabeth, tila may naisip na ideya si Leping. Sinabi niya kay Elizabeth na kung mawawala na ang Holy Tree, bakit hindi na lamang sila magtanim ng bago. Pagkatapos nito, tumayo si Leping at habang ginagawa ito, sinabi niya na may kasabihan siyang alam, kinakailangan ng 10 taon para makapagpatubo ng isang puno, at 100 taon para makapagpalaki ng isang tao. Dagdag pa niya, bagamat wala pang malalaking epekto ang gagawin niyang pagtatanim ngayon, makakapagtanim naman sila ng pag-asa para sa hinaharap. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.